This is the right time to repent sa ating pong mga kasalanan. Kung meron po tayong mga suliranin, bigat, mga dinadala sa ating pusong isipan, ito po, pinakamagandang pagkakataon. Casting all your cares upon Him. Sapagkat hindi po nais o hindi po kalooban ng Diyos na magsasamba sa Kanya, meron pang ibang iniisip o dinadala. Man yan sa mga problema man yan sa trabaho, sa pamilya, sa sarili mo, sa kahit anong bagay, lahat ay alisin mo muna at wala kang ibang. Isang Diyos na walang pinagmulan, walang hanggang Diyos. Amit ang pinakuri sa ating Diyos. Amit ang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, bago kami magpatuloy sa panalagawan sa araw nito, lumalapit kami sa iyong panahon at pagkababalan upang hilingin ang kapatawaran sa gawang kasalanan. Sapagkat hindi kami perfecto, Diyos, habang nandito kami sa mundong makasalanan ito. Nagkasala kami sa pamagitan ng masamang pag-iisip, sa aming mga panalita, sa aming mga gawa. Patawarin mo kami, Panginoon Jesus, at linisin mo kami, O Diyos, sa inyong banal na dugo, upang sa umalang ito, ang aming pagpupuri sa inyo, ito'y kalugod-lugod sa inyo. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. As it is written, He hath displayed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. So, paano na po kayo magsubok? At tawagin po natin ang ating mga actions para rin tayo po ay ating pagpupo. Lord, sa oras na ito, pinapanalangin namin na ang tayo sa labing opirin, naway pagpalain niyo ang bawat kapatiran na nagbahagi nito, naway magamit naman sa gawa ito upang kilala ng Panginoon. Lord, sa mga kapatiran na nagbigay, balik niyo naman ang pagpapala sa bawat isa, sa mga kapatiran naman na hindi namin nakasama ngayon, ang ng buhay upang susunod namin ang pagbibigayan ay makasama namin sa Panginoon. Sa aming pagpatuloy, Panginoon, sa magahayag ng salita ng iyong lingkod naming pastor, at iyong lumis ay bigyan sa pagkang talino, kakayanan, upang yung salita ay patuloy na mahayag ng makapangyarihan, Panginoon. Muli, Ama, ang lahat ng pagpulit at salamat, aming ibinabalik sa iyo, sa tayong pangalan lamang ng Panginoon Jesus. Soul winning una is the primary work of the church. Amen? Baka nakakalimutan po natin mga kapatid
po yung pinaka-layunin, bakit po may salt and light? Sa pag-aakay ng kaluluwa. Pastor, maglagay tayo ng drums para makapag-aakay tayo ng maraming mga kabataan. No, mali yun mga kapatid. Ang dapat na dahilan kung bakit sila magpapatuloy ay dahil sa mabuting binhi ng Ebanghelyo ni Kristo. Kasi kung hindi dahil doon, kapatid, darating po ang araw, parang yung natanim sa daanan. Dahil wala pong lupa at wala pong ugat na pag-uugatan, darating po yung ibon na nagre-represent kay Satan, tutukain yung binhi at mawawala. Saan ka nakatanim? Sa apat, dinuro ko yun. Wayside, stony places, thorn place, or good ground. May paliwanag ang Biblia kung sino o ano yung ginagawa ng mga natanim na binhi. Sa daanan, hindi niya naiintindihan yung Word of God kasi ninakaw ng kalaban o ng ibon, hindi siya lumago. Kasi wala talaga siya naiintindihan. Yung isa naman sa batuhan, nakinig siya, tinanggap niya ng may kagalakan, pero lumipas ang maraming panahon na wala siya. Kasi wala siyang malalim na pinag-ugatan dahil bago siya nakatanim. Yung sikat ng araw, nainitan yung binhi, namatay. At hindi siya nagtagal dahil sa mga layaw ng sanlibutan. Yung isa naman sa mga dawagan, dahil sa mga ganun din, mga discouragement sa paligid, mga pangangailangan, mga pangarap sa buhay, yan yung nagiging dawag. Kaya kailangan tanggalin mo lahat ng mga bagay na makakapigil sa'yo para lumago ka. Huwag kang matakot, tanggalin mo yan. Kasi ang pangangulusan dyan unahin mo lang siya at ang bagay idadagdag niya sa'yo No? At ang pinakamaganda sa lahat, yung good ground. Yan ang ating pinakaasang-asang. Ang good ground, hindi na siya kailangan pang sabihan. Kapatid, magsimba tayo. Kasi alam niya, dahil siya'y lumago, hindi lang siya nakinig, kundi in-apply niya yun sa buhay niya. At masaya siyang ginagawa yun, kasi siya'y totoong mananampalataya. Hindi na siya kailangan pang sabihin na mag-tight siya, na magpagawin siya sa gawain ng Diyos, umaten siya, magtapat siya, kasi siya'y lumalago, nagbubunga. Kaya mga magpapaalam mamaya, sige, magpaalam kayo. Sabi, Pastor, hindi po ako makakasimba mamaya. Hingitian lang kita. Pero alam mo na yun. Hingitian lang kita. Yung mga madalas na kayo, hingitian lang kita. Wala naman akong karapatan pagalitan ka Kasi sino ba ako? Pastor lang naman ako Di ba? Pero pag nasa likod ako ng pulpito, masasaktan ka sa salita ng Diyos. Hindi ko pipigilan yung sarili kong ituro ang katotohanan para matuto ka.